So hello mga ka-housies! Welcome and welcome back to my channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay yung mga bagong updates sa Pag-ibig website as of today, yesterday, July 29, 2025. Kasi nag-check ako kahapon ng Pag-ibig website and yung dating interface pa rin yung meron. And then ngayon, ibang-iba na siya. So, ano-ano nga ba yung mga bagong updates? So, unang-una, lahat na ng property na nakalista sa Pag-ibig, either first public auction, second public auction, or negotiated sale, lahat sila pwede ng online public auction. Yes, tama ka. Pwede ng online public auction. Kasi nga, di ba dati, yung first and second public auction lang yung pwedeng online. So, ngayon, hanggang negotiated sale is pwede na. And then, ang second update is kung paano tayo mag-search ng property sa website. Kasi di ba dati, list lang. Then ngayon, ibang-iba na kung paano and ibang-iba na yung interface at all. So, pasensya na pala kung sobrang haba ng video. Ginawa ko na yung best ko para mapaikli at mapagkasya siya sa iisang video. So, bear with me guys. So, hindi ko na pahabain itong introduction na to and start na agad natin yung tutorial. So, pupunta tayo ngayon sa Pag-ibig website. So, pag-ibig.gov.ph/acquiredassets.html. And then, makikita nyo, ito yung kanyang landing page. Meron tayo ditong see list of properties for sale. Then, kapag nag-scroll down tayo, makikita natin yung reasons why choose Pag-ibig acquired assets. And then, again, meron tayong list of properties for sale. Pwede natin siyang i-click dito. Pwede ring ito. Same lang naman yung mapupuntahan niya. And then, meron tayong iba't ibang klase ng sales. So, number 1, we have individual sale. So, available to interested buyer who would like to submit a bid or offer for one property under the Pag-ibig acquired assets. So, one bid is equals to one property. So, may magtatanong sa inyo, pwede po bang dalawa yung ibid ko, pero if ever na manalo po ako, sa dalawa, isa lang yung kunin ko? Yes, dito pa rin siya magpa-fall sa individual sale. Okay? So, meron tayong tatlo under sa individual sale. Yung cash, which is we have 30% discount, babayaran mo siya ng full within 30 days. And then, meron tayong short-term installment, which is 20% discount. And then, babayaran mo siya equally for 12 months. Kaya siya short-term. Then, of course, ang favorite ng lahat, the long-term installment na payable up to 30 years through Pag-ibig Housing Loan na may discount na up to 10%. So, again, meron tayong dalawang buttons here. So, first one is see list of properties for sale, which is parehas lang siya sa nandito and dito. And then, the second button is itong few steps to buy. So, pwede natin itong i-click kung gusto nating malaman kung paano yung mga steps on how to buy for individual sale. Meron tayong 7 steps naman dito. Ayan. Pero kung gusto niya ng separate video, paano yung steps sa pagbid, meron akong separate video, lalagay ko up here or maybe dyan sa descriptions below. Okay, so yun yung unang klase ng sale. Second one is yung for group or bulk sale. Ibig sabihin marami kang bibilin, which is dapat ang pinaka-list na amount ng lahat ng property na bibilin mo is at least 10 million. So, hindi ko na siya masyadong i-discuss pa. So, since konti lang naman yung nag-group or bulk sale. Pero if want yun ng separate video, just let me know in the comment section para gawan ko ng separate video. And then, meron din tayong for sale via Memorandum of Agreement, which is hindi ko na rin i-discuss. And then, for buyer-initiated bulk sale, so, subject for approval pa to, this one. And then, yun, mga paalala na lang. Walang accredited brokers o ahente na maaaring mag-alok magbenta ng mga Pag-ibig acquired assets. Which is totoo. Again, hindi ako agent. Isa lang akong mamamayan na tinutulungan kayo sa journey nyo sa acquired assets. So, hindi po ako agent. Okay? So, now, since updated na nga yung website ni Pag-ibig, pupunta na tayo ngayon sa mga updates ng website. So, now, pupunta tayo sa list of properties for sale. Pag kinlik natin siya, mapupunta siya dito sa landing page na to. So, i-add to cart ang pangarap mong property online. Ibig sabihin yan, pwede mo nang i-add to cart lahat ng acquired assets ngayon. So, last September 2024 kasi, not sure of the exact dates.
nag-start ng magkaroon ng online public auction sa first auction and then yung second auction. Then yung negotiated sale, Dropbox pa rin siya. So ngayon, pwede na hanggang negotiated sale na mag-online bid. Ayan. So meron tayong tatlong buttons kapag ni-scroll natin. First one is create buyer ID, view my cart, and then track your bid. So yung first one, create buyer ID, meron akong video regarding this. So ilalagay ko na lang din yung video sa descriptions below or maybe sa taas para if want nyo na mag-create ng buyer ID, yun na lang yung sundan nyo na video. And then itong view my cart, kung ano yung nasa laman ng cart mo, and then pwede mo siyang i-track. And then sa baba, announcements, and then list of properties for individual sale. So pupunta tayo ngayon dito sa parang may mga arrow-arrow down. So dito na, ito na yung bagong update ng Pag-ibig ngayon. Pwede na natin siyang i-search based dun sa preferred location natin. Kasi mahirap nga naman mag-scroll down, ganyan. So better nga naman na naglagay sila ng update na super convenient na sa mga buyers online. So, for example, NCR, yung preferred region nyo, and then, for example, 4th District, and then municipality is, try natin Makati City. And then, click lang natin yung search, and then, upon clicking yung search, lalabas yung mga properties na open as of July 29, and then meron ding mga lalabas na mga properties na future yung date. So, ibig sabihin, nasa listahan na siya, pero hindi pa lang open yung kanyang bidding duration. So, makikita natin dito yung details. Ito yung location, and then yung type ng property, condominium. Then, ito yung bidding duration, July 28 hanggang August 1. And then, yung ITB is yung invitation to bid. So, nandiyan lang naman yung mga details ng mismong tranche. Ayan. Basahin nyo na lang din. Ayan. And then, dito, pwede rin kayo mag-create ng buyer ID if ever na hindi pa kayo nakakapag-create. Then dito, yung mga additional details. So, kung occupied ba siya, kung anong lot area niya. Of course, ang condominium is walang lot area. So, kaya siya 0. Pero meron siyang floor area. Ito yung floor area niya. Then, ito yung minimum bid price. And then, if nakukulangan pa kayo sa details, i-click natin itong view more details. And then, makikita natin yung full property details as well as yung full auction details. And then, makikita rin natin yung picture. Now, maliit yung picture niya dito. So, ang gawin nyo na lang, i-zoom nyo na lang. So, ayan. Siguro unit 10, 12 yun. Then, ang kanyang minimum bid price is around 3.2 million. Ayan ang kanyang property details. Ayan nga. And then, property type condominium. Basically, kung ano lang naman yung mga nakalagay sa harap. Occupied. Coordinates, hindi sila naglagay. Inspection date is this one. Inspection date is kung kailan nila pinuntahan yung property at yun din yung date na pinicturan nila itong property. Then, yung appraisal date is yung latest na date kung kailan nila pina-appraise yung value ng property dun sa municipality kung saan nakalagay or saan nakatayo yung property. And then, yung auction details, of course, disposal stage is first public auction pa lang as you can see here. First auction. And then, tranche number, property number, duration of acceptance of offer, which is kung kailan ka lang pwedeng magsubmit ng offer. July 28 hanggang August 1. Since July 29 ngayon, pwede pang magsubmit ng offer. And then, opening ng offer kung kailan bubuksan is August 6. Then, required gross monthly income if long-term installment is 57,171.98. So, yung handling branch niya is NCR since sa NCR natin siya nakita. So, if decided ka na ito yung gusto mong i-bid, pwede na nating i-click itong submit offer. So, here, ilalagay lang natin yung buyer ID natin. Of course, kailangan natin mag-login. So, yung buyer ID na to is isang beses ka lang kailangang mag-register. Kung ano yung buyer ID na binigay sa'yo previously, yun na yung buyer ID mo forever. So, lagay ko lang yung buyer ID ko. Then, proceed. Then, of course, may magte-text or mag-email na OTP. Okay lang natin, and then i-enter natin yung OTP na ating na-receive. And then, click proceed. So, na-verified na successfully yung OTP, then okay na. And then, since pinindot natin yung submit offer, mapupunta siya dito sa bid offer details na landing page.
So, basically, auto-populated na naman simula type of bidder hanggang minimum bid price since automatic na siyang nakalagay dito sa website. So, ang fill-upan mo na lang is bid offer hanggang sa dulo. So, since hindi ko naman talaga siya ibibid, kakopy ko na lang to as is, 2 beses. Pero ikaw, if gusto mong manalo, syempre, kailangan mo siyang dagdagan kung magkano yung gusto mong idagdag. Then, after natin ma-retype yung bid offer, automatic nang malalagay siya in Word. So, hindi ka na mahihirapan. Super convenient talaga. Super galing nung IT nila Pag-ibig. And then, meron ditong 3 required questions. So, pag may asterisk na red, required siya. So, ikaw ba yung present occupant? So, no. Ikaw ba yung former owner? No. So, yung mode of payment, pipili ka sa 3. First is cash, short-term, or long-term installment. So, sa long-term, makikita natin may nag-prompt na additional columns na kailangang malaman natin. So, yung first one is yung list of requirements which is hindi pa yata updated na Pag-ibig kasi kaka-update nga lang yata ngayong araw nitong website kasi nag-check ako kahapon, hindi pa siya ganito. Moving forward, meron dito nakalagay na 5% nung bid offer is yung bid bond which is 5% nitong 3.2 million. Yun yung babayaran mo kapag ikaw yung nanalo. And then term is kung gaano mo siya katagal babayaran. Pwede mo siyang babaan. Depende sa'yo. Pwede mo rin siyang taasan. Ang catch lang dito kapag binababaan mo yung term, kunwari 20 years, mas tataas yung required gross monthly income mo. For example, ang term natin is 20 years. Ang required monthly gross income natin is around 64,000. Pero kapag binalik natin siya at 30 years, maging 54 na lang, 54,000 na lang yung required monthly gross income. So kapag okay ka na, feeling mo okay na naman to lahat, pwede ka nang mag-proceed. And then may lalabas lang na parang terms and conditions. Better na basahin nyo to. Pero for the sake of this tutorial, di ko na siya babasahin. I will agree na lang. Then automatically, after kong mag-agree, may lalabas na confirmation na are you sure you want to proceed? So yes. And then, added successfully. So, anong ibig sabihin ng added successfully? So, kapag in-okay ko siya, magdadirect siya dun sa aking cart. So, since online bidding na nga to, so meron tayong cart. So, makikita nyo dito kung ano lang yung details ng mga kakalagay ko lang na property. Ayan. So, now may magtatanong sa inyo, paano naman po kung gusto ko marami yung i-bid ko? Para, syempre, more chances of winning. Pwede naman po. Pero yung i-add kong property sa susunod is negotiated sale naman para naman meron na tayong tutorial sa first public auction then second public auction kasi same lang naman siya ng process yung first and second. And then meron din tayong tutorial para sa third public auction na online since ito yung pinakabagong update talaga ngayon. So, click lang natin tong add property dito sa baba. And then babalik tayo dito. So, for example, ang preferred location mo naman is Calabarzon, then Laguna, and then siguro Cabuyao kasi dito ako pinaka-familiar, no? So, meron tayong makikita ditong advanced search. And then, pwede tayong mamili kung anong klase ng property yung gusto natin. For example, gusto lang natin townhouse, single attached, single detached, quadruplex, pwedeng lot only, pwedeng condominium, pwede ring condominium parking slot. So now, para mas diverse yung lalabas is, hindi ko na muna lalagyan ng property type. Pero sa occupancy status, pipiliin ko is unoccupied. Why? Kasi mas madaling mag-bid kapag unoccupied yung property since hindi ka na magpapaalis. Kasi nga, di ba, as is where is yung property na Pag-ibig. So, kung may nakatira, ikaw yung magpapaalis. So, ako lagi kong sinusort na unoccupied. And then, minimum bid or selling price, pwede nyo tong gawin. For example, ang budget nyo lang is from 0 up to 800K, up to 1 million, pwede naman. Pero for now, hindi ko siya lalagyan ng kahit anong filter. Then, lot area, kung gaano lang kalaki gusto mo, to ganito. Pero as of now, hindi ko rin lalagyan para mas diverse yung lalabas. Ang gusto ko lang naman lumabas is hindi siya occupied. So, pwede nating pindutin yung search. And then, after search, makikita natin yung mga properties na available
as of today, ayan, and properties na available in the future. Ayan. So, kung makikita nyo, dito, yung Grand Acacia, ang bidding duration niya is sa August 4 pa mag-start, which is hindi pa ngayon. So, kapag view more details natin siya, and then scroll down natin pababa, mapapansin natin walang nakalagay dito banda na submit offer. Since lalabas pa lang yung button ng submit offer kapag ka-open na yung acceptance ng offer. So, mag-open pa lang siya sa August 4. Okay? So, balik tayo dito. May kita natin, since finilter ko nga na unoccupied, may kita natin, puro unoccupied na lahat ng lumabas. So, mas madaling maghanap nung gusto nyong property. Then, pwede rin tayong mag-check sa second auction. Ayan, meron ding for second auction. Pag view more details natin, makikita natin yung buong bahay, yung minimum bid price, and wala pa rin siyang submit offer since yung duration niya is sa August 4 pa. Now, punta tayo sa negotiated sale. Ayan, buti naman merong isa. So, meron tayong isang single attach. Ang duration niya is July 28 to August 1. Then, may nakalagay na C ISOP. So, hindi siya invitation to bid. Kapag negotiated sale, invitation to submit offer to purchase na siya. Ayan. So, nakalagay lang naman dyan yung buong details. Ayan. And then, create buyer ID pa rin. Then, kung unoccupied siya, kung ano yung lot area niya, which is malaki ha, 63. Then, floor area, and then, kung magkano yung minimum bid price. Then, dito, pwede ka nang magdirekta na submit offer. Pero kung gusto mo pang i-view more details, pwede naman. So, i-zoom ko na lang para kita nyo yung picture ng property. So, makikita nyo dito, yung picture ng property niya is ito. And then, minimum bid price is 690K. Ito yung address ng property. Then, single attached, lot area 63 square meter, floor area 25, unoccupied. Itong coordinates na wala kanina is yung exact location. So, kapag kinlik nyo yon, mapupunta ka sa exact location ng mismong property. So, ikiklik mo lang tong direction para kung gusto mong puntahan, ayan, automatic nang malalaman mo kung saan yung mismong location niya. So, hindi ka na mahihirapan maghanap. Ayan lang naman yung sa coordinates na super helpful talaga, lalo na kung gusto mong puntahan yung property. And then again, yung inspection date, kung kailan pinuntahan yung property and pinitsuran. Appraisal date is kung kailan siya pina-appraise sa municipality na kinatatayuan ng property. Then auction details, negotiated sale, tranche number is 15269, property number, then duration of acceptance, and then opening ng offers is August 4, 2025. And then yung required gross monthly income is around 12,148 pesos. So yung location of registration or drop box, if gusto nyong mag-drop box, ganyan, is itong mga to. Then handling branches NCR pa rin. Yan, as you can see dito, meron tayong downloadable files dito na hindi mo makikita sa first and second public tranche. So I think si third public auction is pwede siyang online, pwede rin siyang on-site. Kaya meron pang mga forms. Pero if I were you, hindi ko na siya ida-download kasi kapunta mo naman ng Pag-ibig and alam mo na yung mga details na ilalagay mo, is meron naman silang ibibigay na form sa'yo. So, less gastos ka pa, di ba? So, now, ang dami kasi sinasabi. So, now, if ito na yung gusto mong i-bid, pwede na nating i-submit offer. Again, auto-populated na naman yung type of offeror hanggang dito sa minimum gross selling price. So, ang ilalagay mo na lang is offer price and then the rest. So, for the offer price, ilalagay ko same pa rin. Then again, automatic nang mag-auto-populate yung amount in words kapag na-retype mo na yung offer price. And then mode of sale, laging retail. Then sasagutin mo ulit tong tatlong required questions. So, present occupant, no. Former owner, no. So, sa mode of payment, meron tayong tatlo. I-discuss ko siya isa-isa since magkakaiba siya. Okay? So, yung cash, to pay within 30 days, meron kang discount rate na 30%. So, yung discount amount mo is around 200K.
So, ang magiging price mo na lang in cash, babayaran mo in cash, is 483,000 pesos. Pero, kailangan mong mag-down payment muna ng around 24,000 bago mo siya bayaran in cash within 30 days. Okay? So, sa short-term installment naman, to pay within 12 months, ang discount rate is 20%, which is malaki pa rin. So, ang magiging discount mo is around 138,000 pesos. So, ang magiging selling price na lang talaga is around 552,000 pesos. So, ayan na lang yung babayaran mo within 12 months. And then, ang required down payment mo is at least 5% nga, as around 27,000 pesos. So, now, ang favorite ng lahat, ang long-term installment. So, kapag pinindot mo tong list of requirements, hindi pa rin siya available kasi nga bagong update. Pero, ayan na. So ito na nga. Ang discount rate ng long-term installment, so kahit long-term na, may discount ka pa rin na 10%, which is malaking tulong na rin ha. So, ang discount amount niya is around 69,000 pesos. So, ang magiging net selling price mo na lang is around 621,000 pesos. 'Di ba? Malaking discount na rin yung 69 pesos. Pampagawa na rin siya ng bahay. I mean, pamparenovate, ganyan. So, kailangan mo ring piliin kung gaano mo siya katagal gustong bayaran, 30 years or 20 years. So, again, pag binababaan mo yung term ng loan, mas tumataas yung required monthly gross income mo. So, ibalik natin sa 30. Siguro magtataka kayo, bakit 10,000 plus na lang yun nandito? Eh, yung kanina, ang nakalagay is nasa 12,000, 'di ba? Syempre bababa siya since nagkaroon ka nga ng discount dito. So ang basis na lang nitong required monthly gross income mo is yung net selling price, which is nabawas na yung discounts. Okay? So now, if okay ka na sa mga details na nilagay mo, we can proceed na. And then I have read the general guidelines and agreed to the terms and conditions. Then another confirmation, yes lang. And then na-add na daw siya successfully sa aking cart. So, kung makikita nyo yung aking cart, dalawa na yung nakalagay sa kanya. Etong 3.2 million yung sa Makati na kanina nating binid. And then yung ngayon na itong 690 na nasa Kabuyaw naman. So, makikita natin dito yung minimum bid selling price and then yung bid offer and then yung down payment. So, yung sa Makati kanina, meron siyang 5% down payment. Ang kinaibahan lang talaga sa long term ng negotiated sale or third public auction is 1,000 pesos lang yung down payment niya. I'm not sure kung bakit hindi 1,000 yung nakalagay dito, pero 1,000 pesos lang yung down payment niya instead na 5%. So, as you can recall, yung kanina, kapag ka-cash siya sa short-term installment, si negotiated sale, meron pa rin siyang 5% na down payment. Pero kapag long-term installment siya, wala siya or 1,000 pesos lang. And then dito may makikita tayong note na the first one is properties from closed batches will be automatically removed from your bidding cart. You can track their status updates in the status tracker. So, ang ibig sabihin lang nito, for example, hindi mo na-submit offer itong dalawang to. And then, umabot na ng August 1. For example, ito, kasi hanggang August 1 lang to, di ba? Pag umabot na yung August 1, and then di mo pa siya nasasubmit offer, automatically, madidelete ito sa cart mo. Okay? Yun lang na may ibig sabihin niya. And then, the monthly gross income required for your long-term mode of payment for properties is 65,000. Uy, bakit ang laki naman? Eh, di ba nga 10,000 na lang yung kanina? Siyempre, dalawa yung nasa cart ko. Ang i-assume ni Pag-ibig is kung yung addition ng dalawang nasa cart mo is ayun yung required monthly income. Sige, bigyan kita ng example. So, 65,000 siya, di ba? Pag pinunta natin tong edit, makikita natin dito na yung required monthly gross income ko nga is 10,000 lang, di ba? So, bakit ang laki? Bakit 65 yung nandun? So, lagay natin siya sa calculator, tapos maglagay tayo ng plus sign. Then, back tayo dun sa cart ko. Then, edit din natin tong sa Antals pa Residences. Then, makikita nyo, di ba, ang required monthly gross income ko dito is 54,000. So, try natin pag-add yung dalawa. And ang lumabas is 65,247.46, which is match dito sa nakalagay dito. Ayan. So, now naman, if hindi mo siya kaya,
Pwede naman nating i-delete yung isa. For example, ito, remove. Yes. Automatically, magbabago siya to 10,000 only. So now, if nagbago isip mo, gusto mo palang dagdagan ng 100, sige. Gusto mo palang dagdagan ng 100, yung offer price mo, pwede mo naman siyang i-edit. Pindutin mo lang yung edit, then automatically na rin yan. And then proceed. Then as you can see, magbabago siya dito. Ang kanyang minimum bid selling price is 600 and then yung offer mo is nadagdagan ng 100, which is 700 na ngayon. Ayun, so kapag okay na kayo dito, pwede na kayong mag-submit offer, which is di ko gagawin as of now kasi baka manalo ako. So, yeah. Ang susunod ko namang tuturo sa inyo is kung paano i-track yung status nyo. So, pupunta lang kayo dito banda sa my left side, sa status tracker. Click nyo lang yan. And then dito, makikita nyo kung ano-ano yung mga pinagbibid nyo na. So, ito yung isa sample ko sa inyo siguro. Tinry ko lang kasi to last 2024 nung na-figure out ko na meron ng online bidding. So, na-excite ako. So, tinry ko. So, makikita mo dito yung details, long term, and then yung rank. Actually, nanalo ako dito. So, ang ginawa ko na lang is tinawagan ko na lang yung pag-ibig sa copies. Kasi sa copies ako nanalo na hindi ko kukunin yung property kasi may nakuha akong iba. Ayan. So, makikita nyo, November 10 ko siya nilagay sa cart ko. November 10 ko rin sinubmit. And then, by November 18, na-assess na siya. And ako na yung dineclare na highest offer. Ayan. May iba pa akong mga binid. And then dito sa negotiated sale, meron tayong isa, which is yung kalalagay ko lang kanina. And may kita nyo, ito siya, yung sa Mabuhay City, yung 690.7. Then yung rank ko is to be announced pa, since hindi pa nga na-open yung bidding. And then, ang makikita lang na status dito is, na-add ko siya sa cart. Then, once na sinubmit ko siya, mapupunta siya dito sa bid submitted, and then i-assess, and then, kung malalaman kung ikaw yung highest offer. Meron dito na pwede mong malaman na hindi ikaw yung highest offer. This one yata. Okay. So, tinry ko rin to last April. So, in-add to cart, sinubmit, in-assess, and then bid is not the highest offer. Kita nyo? Malalaman nyo rin na hindi kayo yung highest offer, and then malalaman nyo kung pang ilan kayo. So, pang 41 ako. And then dito, nakita natin, pangatlo ako. And then dito, makikita natin ako yung 1. So, bid is the highest offer. So, ayun lang naman. If may questions kayo, just let me know in the comment section or let me know in my Facebook page sa Foreclosed Houses. And, ayun lang. Hanggang sa muli mga ka-houses. Paalam!